Mula sa aming puso, para sa inyong puso, ito ang kwentong puso. Sa bawat pamilyang ating pinaglilingkuran, may isang kwento ng pagsasakripisyo. Ito ang kwento ni Eliana, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang dignidad. Dahil sa isang malaking utang na loob, itinali niya ang kanyang kapalaran sa isang mansyon na kasing ganda ng isang palasyo, ngunit kasing lamig ng yelo ang mga puso ng nakatira dito. Hindi niya alam na ang kabutihan na ibinibigay niya ay hindi pala isang regalo, kundi isang banta. At ang dignidad na matagal na niyang pinag-iingatan ay dudurugin, hindi ng isang sakuna, kundi ng isang utos mula sa boses na dapat sana'y kanyang iginagalang. Lumuhod ka. Isang utos, malamig, matigas. Tumigil ang mundo ni Eliana. Ang masayang tugtugin, ang tawanan ng mga bisita, ang lahat ay biglang naglaho. Tanging ang boses ni Marisa de la Cruz ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hindi mo ba narinig? Dagdag pa ni Marisa habang itinuturo ang sahig. Lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ng bisita ko. Doon lang napansin ni Eliana ang maliit na patak ng pulang alak sa nagniningning na itim na sapatos ng isang importanteng bisita. Isang aksidenteng naganap sa gitna ng kasikipan. Isang pagkakamaling hindi sinasadya. Ngunit sa mga mata ni Marisa, ito ay isang kasalanan ng walang kapatawaran. Nanlamig ang mga kamay ni Eliana. Ang mga kamay na ito ang mga kamay na nag-aalaga kay Leo, ang mga kamay na naglalaban ng kanilang damit, ang mga kamay na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para bayaran ang utang na loob na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay inuutusang gumawa ng isang bagay na yuyurak sa kanyang buong pagkatao. Iginagalan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga tingin ng awa mula sa ibang kasambahay. Nakita niya ang mga ngising mapanlait mula sa ilang bisita. At nakita niya si Miguel, ang asawa ni Marisa. Nakatayo sa di kalayuan, hawak ang isang baso ng alak, hindi makagalaw. Sa mga mata nito ay may awa, may gulat, ngunit walang ginagawa. Isang katahimikang mas masakit pa sa isang sampal. Ano pa ang hinihintay mo, Eliana? O baka gusto mong pati ang anak mo ay madamay dito? Ang pagbabantang yon ang gumising sa kanya. Dahan-dahan, parang isang manikang de susi na nauubusan ng baterya, lumaylay ang kanyang mga balikat. Ramdam niya ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na sumisigaw ng pagtutol. Ramdam niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit isinantabi niya ang lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na marmol na sahig. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pisngi. Habang inaabot niya ang tissue mula sa isang waiter, ang mga mata niyang puno ng luha ay nag-angat. Sumalubong dito ang mga mata ni Miguel, puno ng pagsisisi, ngunit talunan. At nang ilipat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ni Marisa. Isang ngiting nagpapahayag ng tagumpay. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Pagkasara ng pinto ng kanyang maliit na kwarto, doon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang hikbing tahimik, ngunit puno ng sakit. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, at pilit na iwinawaksi sa isip ang mga mapanuring tingin, ang mga bulungan, at ang nangiti sa labi ni Marisa. Ngunit higit sa lahat, ang mas masakit ay ang katahimikan ni Miguel. Kumatok ng marahan sa pinto. Isang katok na alam niya kung kanino galing. Ellie? Ang malumanay na boses ni Aling Nena, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Hindi siya sumagot. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Aling Nena na may dalang isang basong tubig at maliit na botelya ng asete. Heto, inumin mo muna, sabi ng matanda. Iniabot ang baso sa nanginginig niyang kamay. Walang maraming tanong, walang panghuhusga. Umupo si Aling Nena sa tabi niya.
Nakita nito ang pamumula sa kanyang tuhod, ang marka ng pagkakaluhod sa matigas na sahig. Binuksan ng matanda ang botelya ng langis at marahang ipinahid ito sa kanyang balat. Ang mainit na pakiramdam ng asete at ang amoy nito ay nagdulot ng kaunting ginhawa. Ang dignidad, Ellie, hindi nababawasan ng pagluhod, bulong ni Aling Nena habang patuloy sa paghaplos. Mas lalo pa nga itong kumikinang kapag sinusubok. Huminga ng malalim si Eliana. Bakit po siya ganoon, Aling Nena? Ano po ang nagawa kong masama? Umiling si Aling Nena. Isang iling na puno ng kahulugan at mga kwentong hindi masabi. Wala kang kasalanan, anak. Tandaan mo ito. Ang taong sobrang takot ay siyang nagiging sobrang mapanganib. Takot? Bakit matatakot ang isang tulad ni Marisa na nasa kanya na ang lahat? Bago pa man makapagtanong si Eliana, may kumatok na naman sa pinto. Mas malakas. Alanganin. Eliana? Boses ni Miguel. Agad na tumayo si Aling Nena. Ako na ang bahala, sabi nito. Binuksan niya ng kaunti ang pinto. Gusto ko lang sana siyang makausap, sabi ni Miguel. Bakas sa boses ang pag-aalala. Para humingi ng, hayaan mo na muna siya, Sir Miguel. Putol ni Aling Nena sa malumanay, ngunit mariing paraan. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng salita. Narinig ni Eliana ang pagbuntong hininga ni Miguel sa labas, bago ang mga yabag nitong papalayo. Isinara ni Aling Nena ang pinto. Hindi na muling nakatulog si Eliana. Nang gabing iyon, ang mga salita ni Aling Nena ay umuukil-kil sa kanyang isip, takot, panganib. Dahil sa uhaw, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Tahimik na ang buong bahay, ngunit pagdaan niya sa may pinto papuntang hardin, may narinig siyang boses. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng galit na hindi niya pa narinig dati. Isang pabulong na sigaw. Si Marisa. May kausap sa telepono. Hindi pwedeng malaman ni Miguel. To. Understood? Find a way. I don't care how. Napatigil si Eliana sa dilim. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Hindi dahil sa takot sa babaeng nasa hardin, kundi sa misteryong unti-unting bumabalot sa mansyon. Kinabukasan, sinubukan ni Eliana na ibaon sa limot ang nangyari. Ang tanging lunas sa bigat ng kanyang dibdib ay ang alaga niyang si Leo. Sa hardin, habang tinuturuan niya itong gumuhit ng mga bulaklak, tila gumaan ang lahat. Ang tawa ng bata ay musika sa kanyang pandinig, isang paalala na mayroon pa ring kabutihan at pag-asa sa loob ng mansyon. Ang galing-galing mo naman, Leo, puri ni Eliana, habang tinitingnan ang iginuhit ng bata. Mula sa bintana ng kanyang study, pinapanood sila ni Miguel. Isang namangiti ang gumuhit sa kanyang labi habang nakikita ang sinserong kasiyahan sa mukha ng kanyang anak. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na napalitan ng isang mapait na realisasyon. Ang koneksyon na nakikita niya sa pagitan ni Eliana at ni Leo. Iyon ang koneksyon na dapat ay meron ng bata sa sarili nitong ina. Biglang lumapit si Leo kay Eliana at may dinukot mula sa kanyang bulsa, isang maliit na piraso ng candy. Para sa'yo, Yaya Ili, sabi ng bata sa malambing na boses. Huwag ka na sad, ha? Natigilan si Eliana. Hinaplos niya ang pisngi ng bata at isang butil ng luha ang hindi niya napigilang pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong pagmamahal na naramdaman niya mula sa munting anghel sa kanyang harapan. Ang payapang sandaling iyon ay natapos nang dumating ang oras ng hapunan. Sinikap ni Marisa na maging perpektong ina sa harap ng kanyang asawa. Siya mismo ang nagsandok ng kanin para kay Leo. Come on, sweetie, eat your food, sabi ni Marisa. Ang boses ay pilit na pinapatamis habang inilalapit ang kutsara sa bibig ni Leo. Umiling ang bata, isinara ng mahigpit ang kanyang bibig at lumingon sa direksyon
kung nasaan si Eliana, na tahimik na nakatayo sa isang sulok ng dining room. Ayoko, mahinang sabi ni Leo. Gusto ko si Yaya Eli. Ang ngiti sa mukha ni Marisa ay biglang naglaho, napalitan ng inis na hindi maitago. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Miguel mula sa kabilang dulo ng mesa. Leo, Mommy is feeding you. Be a good boy, mariin niyang sabi. Ngunit muling umiling ang bata at sa pagkakataong ito ay nagsimula ng mangilid ang luha sa mga mata. Yaya Eli! Yaya Eli! Nais ni Eliana na maging invisible sa sandaling iyon. Nakatayo lang siya, hindi alam kung lalapit ba o mananatili sa kanyang pwesto. Habang ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay tila isang makapal na pader na pumapalibot sa silid. Marisa, hayaan mo na. Sa wakas ay sabi ni Miguel. Baka pagod lang ang bata. Pagod? O baka naman nasasanay na sa ibang nag-aalaga? Sagot ni Marisa, ang bawat salita ay may talim na direktang nakatutok kay Eliana. Padabog na ibinaba ni Marisa ang kutsara at tumayo. Fine! Kayo na ang bahala sa kanya, sabi niya bago nag-walk out at iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Kinagabihan, habang nililinis ni Eliana ang study room ni Miguel, sandali siyang napatigil sa harap ng isang picture frame. Larawan iyon ni Miguel noong mas bata pa, may isang totoong nangiti sa mga labi. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Eliana. Hinawakan niya ang frame, pinagmasdan ito, at hindi napigilang isipin kung ano ang nangyari sa lalaking nasa larawan. Isang malamig na boses ang biglang bumasag sa kanyang pag-iisip. Mahilig ka pala sa mga bagay na hindi sa'yo, Eliana. Napatalon sa gulat si Eliana at agad na ibinalik ang picture frame sa mesa. Nakatayo sa may pinto si Marisa, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Parang kidlat na gumuhit sa buong katawan ni Eliana ang mga salita ni Marisa. Agad siyang umatras. Ang puso niya'y tumitibok na parang tambol sa digmaan. Hindi po, ma'am. Hinahangaan ko lang po ang litrato. Nautal niyang sagot. Ngunit hindi nakinig si Marisa. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huwag mo akong gawing tanga, Eliana. Nakikita ko kung paano kanya tingnan. Nakikita ko kung paano ka sumipsip sa pamilyang ito. Ma'am Marisa, nagkakamali po kayo. Sumunod ka sa akin. Utos ni Marisa, ang boses ay hindi na pabulong kundi isang matigas na bakal. Tumalikod ito at naglakad palabas, patungo sa direksyon ng swimming pool. Walang nagawa si Eliana kundi ang sumunod. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay parang isang hakbang palapit sa panganib. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, ang asul na tubig ng pool ay mukhang kalmado, ngunit ang hangin sa paligid ay mabigat sa tensyon. Humarap sa kanya si Marisa. Ano ang narinig mo nung gabi ng birthday ko? Diretsahan nitong tanong. Ano ang alam mo? Wala po akong alam. Sinungaling! Sigaw ni Marisa. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Inaakit mo ang asawa ko? Kinukuha mo ang loob ng anak ko. At ngayon, nakikinig ka sa mga usapan na hindi para sa'yo. Ano ang gusto mo? Pera? O gusto mong sirain ang lahat ng meron ako? Habang nagsasalita si Marisa, ang mga mata nito ay napako sa isang bagay sa leeg ni Eliana. Ang mumurahing kwintas na may maliit na palawit. Ang tanging bagay na suot ni Eliana na hindi galing sa pamilyang ito. Bago pa man makakilos si Eliana, isang mabilis na kamay ang dumaklot dito. Akin na yan! Sigaw ni Marisa at hinablot ang kwintas. Naputol ito. Ang ilang butil ay kumalat sa sahig. Huwag po! Sigaw pabalik ni Eliana. Hindi dahil sa halaga ng kwintas, kundi dahil iyon ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang sariling anak. Sinubukan niyang bawiin ang palawit mula sa kamay ni Marisa. Nagpambuno sila. Isang marahas na pag-aagawan sa gilid mismo ng malalim na pool. Si Eliana, na mas maliit, ay nagpumiglas. Si Marisa,
na nilalamon ng galit at takot ay walang awang nanunulak. Yaya Eli! Isang munting boses ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Pareho silang natigilan. Nakita nila si Leo, nakatayo sa may sliding door. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ang pagdating ng bata, ang nagsilbing mitya. Sa isang iglap ng purong gulat at pagkasuklam, gulat na nahuli siya ng sariling anak, pagkasuklam na kahit sa sandaling iyon, si Eliana pa rin ang tinatawag nito. Itinulak ni Marisa si Eliana ng buong lakas. Isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Eliana. Ang kanyang mga kamay, sa isang desperadong pagkapit, ay humawak sa kung anuman ang pinakamalapit sa kanya. Ang maliit na braso ni Leo. Ah! Ang sigaw ng dalawa ay naging isa. Sabay silang bumagsak sa malamig, madilim na tubig ng pool. Naramdaman ni Eliana ang paglamon ng tubig sa kanya. Ang bigat. Ang lamig. Hindi siya marunong lumangoy. Nagpapanik siya. Iwinawas-iwas ang mga kamay. Ngunit pabigat lang siya ng pabigat. Ngunit sa gitna ng kanyang sariling pagkatakot sa kamatayan, may nakita siyang mas nakakatakot pa. Ang munting katawan ni Leo, hirap na ring huminga. Ilang pulgada lang mula sa kanya. Sa huling sandali ng kanyang lakas, kinalimutan niya ang sarili. Ang instinct ng isang ina ang nanaig. Buong lakas niyang itinulak ang munting katawan ni Leo paitaas, patungo sa liwanag, patungo sa hangin. Habang unti-unti siyang lumulubog sa kadiliman, habang ang hangin sa kanyang baga ay tuluyan ng nawawala, isang imahe ang huling nakita ng kanyang nanlalabong mga mata. Ang mukha ni Marisa sa gilid ng pool. Hindi nagtatagumpay, hindi galit, kundi puno ng purong pagkasindak. Ang malakas na kalabog at ang tilamsik ng tubig ang gumising kay Miguel mula sa kanyang pagkakatulala sa study. Tumakbo siya palabas at ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing magpapaguho sa kanyang mundo. Nakalutang ang walang malay na katawan ni Eliana habang si Leo ay pilit na kumakampay malapit dito. At sa gilid ng pool, nakatayo si Marisa. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, paralisado. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Miguel sa tubig. Una niyang sinagip ang kanyang anak, mabilis na iniangat sa gilid ng pool bago siya bumalik para sa katawan ni Eliana na nooy nagsisimula ng lumubog. Pag-ahon niya rito, wala na itong malay. Ang sumunod na mga sandali ay isang mabilis at nakalilitong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pagdating ng ambulansya, ang mga sigaw, ang malamig na pasilyo ng ospital. Sa waiting room si Marisa ay hindi mapatahan sa pag-iyak. Isang perpektong pagganap ng isang ina at among nag-aalala. Nadulas siya, Miguel. Nadulas si Eliana. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga nurse at sa kanyang asawa. Sinubukan kong abutin, pero nahila niya si Leo. I tried to save them, Miguel, I tried. Niyakap lang siya ni Miguel, ang isip ay blanko pa rin. Ang tanging laman ay ang kaligtasan ng kanyang anak at ni Eliana. Nang sa wakas ay pinayagan silang makita si Leo. Naligtas na ngunit takot na takot pa rin. Sinubukan ni Miguel na yakapin ang bata. It's okay now, son. Daddy's here. Ngunit imbis na yumakap pabalik, umurong si Leo. Kumapit ito ng mahigpit sa bedsheet nanginginig. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang ina na nakatayo sa likod ni Miguel. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang salita, ang paulit-ulit na binulong ng bata. Bad si Mommy. Bad si Mommy. Natigilan si Miguel. Hinarap niya si Marisa na agad namutla. He's in shock, Miguel. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tumango si Miguel, ngunit ang mga salita ng kanyang anak ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Kinagabihan. Habang si Eliana ay nananatiling walang malay sa ICU, binabantayan ito ni Miguel. Umupo siya sa tabi ng kama, pinagmasdan ang maputlang mukha ng babaeng nagligtas sa kanyang anak. Sa katahimikan ng kwarto, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na nagpapanatili
sa kanya na buhay. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa puso ni Miguel. Naalala niya ang itsura ni Eliana nung gabing iyon sa party. Ang kahihiyan, ang sakit sa mga mata nito, at wala siyang ginawa. Wala. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang malamig na kamay ni Eliana. Isang kamay na pagod sa pagtatrabaho, isang kamay na puno ng kabutihan. At sa paghawak niyang iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkukulang. Pumasok si Marisa sa kwarto, may dalang kape. "How is she?" tanong nito. Napansin ni Miguel ang isang mahabang kalmot sa braso ng kanyang asawa. "Saan galing yan?" tanong niya. "This?" Mabilis na sagot ni Marisa, tinatakpan ng braso. "Siguro sa gilid ng pool, nung sinubukan ko silang abutin. I don't know, it all happened so fast." Hindi na muling nagsalita si Miguel, ngunit ang isa pang piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isip. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa may pinto. Si Aling Nena. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Naglakad ito palapit kay Miguel. "Sir Miguel, kumusta po si Ellie?" "Hindi pa rin siya nagigising," sagot ni Miguel. Ang boses ay pagod. Sabi ng doktor, nadulas daw siya. Hindi pinatapos ni Aling Nena ang kanyang sasabihin. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng isang katotohanang hindi mapasusubalian. "Sir Miguel, hindi marunong lumangoy si Eliana. Kahit kailan, hindi siya lalapit sa swimming pool ng kusa." Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa pandinig ni Miguel na parang isang matulis na punyal. Hindi marunong lumangoy si Eliana. Bigla, ang lahat ng pira-pirasong detalye na gumugulo sa kanyang isip ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang kalmot sa braso ni Marisa, ang kwento nitong tila isinulat para sa isang pelikula. Tumingin siya kay Aling Nena, na nanatiling matatag, pagkatapos ay kay Marisa, na ang muka ay biglang nawalan ng kulay. Sa isang iglap, ang kwento ng kanyang asawa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. May mali. Isang malaking pagkakamali. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marisa ay panay ang sulyap sa kanya, tila naghihintay ng isang salita, isang tanong. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip ay lumilipad. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang makatulog si Marisa bago siya dahan-dahang bumangon. Nagtungo siya sa kanyang study, umupo sa dilim, at pinilit na ayusin ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Fact number 1. Eliana can't swim. Hindi siya kusang lalapit sa pool. Fact number 2. My son is terrified of his own mother. He whispered, "Bad si mommy." Fact number 3. Marisa has a scratch on her arm she can't properly explain. Naalala niya ang narinig niyang usapan sa telepono noong gabi ng party. Ang galit sa boses ni Marisa. Ang takot. Hindi yun simpleng selos. May iba pa. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Naglakad siya palabas, pabalik sa lugar ng pinangyarihan. Ang swimming pool. Ang tubig ay payapa na. Isang salamin na sumasalamin sa maputlang buwan. Ngunit para kay Miguel, ang payapang tanawing iyon ay isa ng crime scene. Ang hangin ay malamig at tila bumubulong ng isang madilim na sikreto. Sinimulan niyang maghanap. Tiningnan niya ang bawat sulok, ang mga halaman, ang mga upuan. Wala siyang makita. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang nagsimulang gumapang sa kanya. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nga nasyak lang ang anak niya. Ngunit nang akma na siyang aalis, isang maliit na kislap sa semento ang nakakuha ng kanyang pansin. Lumuhod siya para tingnang mabuti. Isang maliit na piraso ng metal, isang kawing mula
Sa isang naputol na kwintas, kinilatis niya ito sa kanyang palad. At bigla naalala niya, ito ang kwintas na suot ni Eliana noong gabi ng party. Ang kwintas na mahigpit niyang hinawakan sa kanyang kamay habang nakaluhod, na para bang iyon ang tanging bagay na kanyang kinakapitan para hindi tuluyang gumuho. Nanginig ang kamay ni Miguel. Hindi ito aksidente. Nagkaroon ng paglalaban. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay, diretso sa kwarto nila. Nakita niya ang cellphone ni Marisa na nakacharge sa nightstand. Kinuha niya ito. Nanginginig ang mga daliri habang binubuksan niya ang call history. At doon niya nakita isang numero na hindi nakarehistro. Tinawagan ni Marisa ng maraming beses noong araw ng party at tinawagan ulit isang oras bago ang aksidente sa pool. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Miguel ang numero at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito. 1, 2, 3. At may sumagot. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumago sa pandinig ni Miguel na parang isang matulis na punyal. Hindi marunong lumangoy si Eliana. Bigla, ang lahat ng pira-pirasong detalye na gumugulo sa kanyang isip ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang kalmot sa braso ni Marisa. Ang kwento nitong tila isinulat para sa isang pelikula. Tumingin siya kay Aling Nena na nanatiling matatag. Pagkatapos ay kay Marisa na ang muka ay biglang nawalan ng kulay. Sa isang iglap, ang kwento ng kanyang asawa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. May mali. Isang malaking pagkakamali. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marisa ay panay ang sulyap sa kanya, tila naghihintay ng isang salita, isang tanong. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip ay lumilipad. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang makatulog si Marisa bago siya dahan-dahang bumangon. Nagtungo siya sa kanyang study, umupo sa dilim, at pinilit na ayusin ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Fact number 1. Eliana can't swim. Hindi siya kusang lalapit sa pool. Fact number 2. My son is terrified of his own mother. He whispered, "Bad si mommy." Fact number 3. Marisa has a scratch on her arm she can't properly explain. Naalala niya ang narinig niyang usapan sa telepono nung gabi ng party. Ang galit sa boses ni Marisa, ang takot. Hindi yun simpleng selos. May iba pa. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Naglakad siya palabas, pabalik sa lugar ng pinangyarihan. Ang swimming pool, ang tubig ay payapa na. Isang salamin na sumasalamin sa maputlang buwan. Ngunit para kay Miguel, ang payapang tanawing iyon ay isa ng crime scene. Ang hangin ay malamig at tila bumubulong ng isang madilim na sikreto. Sinimulan niyang maghanap. Tiningnan niya ang bawat sulok, ang mga halaman, ang mga upuan. Wala siyang makita. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang nagsimulang gumapang sa kanya. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nga nasyak lang ang anak niya. Ngunit nang akma na siyang aalis, isang maliit na kislap sa semento ang nakakuha ng kanyang pansin. Lumuhod siya para tingnang mabuti. Isang maliit na piraso ng metal. Isang kawing mula sa isang naputol na kwintas. Kinilatis niya ito sa kanyang palad. At bigla, naalala niya. Ito ang kwintas na suot ni Eliana noong gabi ng party. Ang kwinti na mahigpit niyang hinawakan sa kanyang kamay habang nakaluhod, na para bang iyon ang tanging bagay na kanyang kinakapitan para hindi tuluyang gumuho. Nanginig ang kamay ni Miguel. Hindi ito aksidente. Nagkaroon ng paglalaban. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay, diretso sa kwarto nila. Nakita niya ang cellphone amon ni Marisa na nakacharge sa nightstand. Kinuha niya ito. Nanginginig ang mga daliri habang binubuksan niya ang call history.
At doon niya nakita isang numero na hindi nakarehistro. Tinawagan ni Marisa ng maraming beses nung araw ng party. At tinawagan ulit isang oras bago ang aksidente sa pool. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Miguel ang numero at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito. 1, 2, 3. At may sumagot. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Formal, maingat. Hello? Nag-isip kaagad si Miguel nang sasabihin. Hindi siya pwedeng magtanong ng diretso. Kailangan niyang magkunwari. Good evening. Simula ni Miguel. Ang boses ay sadyang ginawang kalmado at may awtoridad. I'm calling on behalf of Marisa de la Cruz regarding the ongoing private negotiation. Natahimik ang lalaki sa kabilang linya. And you are? Her husband. Mabilis na sagot ni Miguel. She has authorized me to handle this matter moving forward. Let's cut to the chase, attorney. Ang paggamit niya ng salitang attorney ay isang hula, ngunit tumama ito. Naramdaman ni Miguel ang bahagyang pagbabago sa tono ng kausap. Tila ito nakampante na ang kausap ay nakakaalam na sa sitwasyon. Look, Mr. De La Cruz, sabi ng abogado, the terms from my client are simple. He just wants what was promised to him from the Laguna Sunrise Development Project years ago. We can settle this quietly. No need to involve reputations. Laguna Sunrise Development. Parang isang bombang sumabog sa isipan ni Miguel. Ang proyektong yon. Ang proyektong yon ang isa sa mga unang pinagsamahan nila ni Marisa bago sila ikasal. Isang proyektong nalugi at nag-iwan ng maraming tanong. Akala niya ay kinalimutan na ang lahat. At may binanggit pa itong client. Isang kasosyo mula sa nakaraan. Isang lalaking matagal nang nawala sa kanilang buhay. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ito selos. Hindi ito simpleng galit. Ito ay purong takot. Tinatakot si Marisa ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Bina-blackmail siya. At si Eliana, sa malas na pagkakataon, ay maaaring may narinig. Kaya't kailangan siyang patahimikin. Kailangan siyang durugin para matakot. I understand. Sabi lang ni Miguel. Bago niya pinatay ang tawag, hindi siya bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis ng bahay. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Huminto siya sa isang madilim na kalye, sa tapat mismo ng mataas na gusali kung saan naroon ang kanyang opisina. Ang De La Cruz Holdings, isang simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang pangalan, ng kanyang pamilya. Ngunit habang tinititigan niya ito, sa unang pagkakataon, hindi pagmamalaki ang kanyang naramdaman, kundi pandidiri ang lahat ng ito. Ang kanyang kasal, ang kanyang tagumpay, ang reputasyon ng kanyang pamilya ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Isang sikretong kayang magpaguho sa lahat ng pinaghirapan niya sa isang iglap. Habang nagugunaw ang mundo ni Miguel sa loob ng kanyang sasakyan, sa isang malamig na kwarto sa ospital, isang milagro ang unti-unting nangyayari. Dahan-dahang iminulat ni Eliana ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Tanging ang puting kisame at ang mahinang tunog ng beep mula sa isang makina. Inikot niya ang kanyang paningin. May isang figura na nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Isang anino sa dilim. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin at ang anino ay nagkaroon ng mukha. Si Marisa. Nakaupo ng diretso, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan na parang isang reyna sa kanyang trono. Nang makita nitong gising na si Eliana, isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting mas malamig pa sa hangin na nanggagaling sa aircon. Walang salitang namutawi, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Isang babala. Pag-alis ng doktor, pumasok si Miguel kasama ang 2 pulis. Ang mukha ni Miguel ay isang magkahalong emosyon.
Ginhawa na gising na si Eliana at kaba sa kung ano ang kanyang sasabihin. Agad na tumayo si Marisa at inayos ang kumot ni Eliana. Ipinapatong ang kamay sa balikat nito. Isang kilos ng pag-aalaga sa paningin ng iba. Ngunit para kay Eliana, ito ay isang kamay na bakal. Isang paalala. Miss Reyes, magalang na tanong ng isang pulis. Kung kaya niyo na po, maaari niyo po bang ikwento ang nangyari? Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Miguel. Isang tahimik na pakiusap na sabihin niya ang totoo. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin ni Marisa, nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa sa pag-asa, isang pangako ng kapahamakan. Naalala niya ang kanyang anak. Ang kinabukasan nito, huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas, at nagsalita. Ang boses niya ay mahina, parang galing sa malayo, walang anumang emosyon. Aksidente po ang lahat. Simula niya siya na ang mga mata ay nakatutok sa puting kumot. Nadulas po ako sa gilid ng pool. Sinubukan po akong tulungan ni Ma'am Marisa pero sa pagkasubsob ko, nahila ko po si Leo. Bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Bawat salita ay isang kasinungalingan na pumapatay sa isang piraso ng kanyang pagkatao. Gumuho ang pag-asa sa mukha ni Miguel, isang malinaw na pagkadismaya. Ngunit hindi lang iyon ang nakita niya. Tinitigan niyang mabuti si Eliana. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi ang pagkalito ng isang biktima ng aksidente. Naintindihan niya, hindi ito ang katotohanan. Ito ay isang script. Nakahinga naman ng maluwag si Marisa. "See, I told you," sabi nito sa mga pulis. Ang boses ay puno ng huwad na ginhawa. Isinulat ng mga pulis ang testimonya, nagpasalamat, at umalis. Pag-alis nila, lumapit si Marisa kay Eliana. Ngumiti ito, isang nangiting para lang sa kanilang dalawa. "Good girl," bulong nito. Sapat lang para marinig ni Eliana. "Huwag mong kalimutan, Eliana, ang utang na loob mo sa amin. Ang kinabukasan ng anak mo, nakasalalay sa pananahimik mo." Pagkatapos ay lumingon ito kay Miguel. "Si Miguel, you were worried for nothing. Let's go home. Hayaan na nating magpahinga si Eliana." Sumunod si Miguel, ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Eliana. Isang sulyap na nagsasabing, "Hindi pa tayo tapos." Naiwang mag-isa si Eliana sa kwarto. Ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang binitiwan niya. Ang pagiging ina ang nagligtas sa kanya sa pool, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanya sa mas malalim na kadiliman. Isang nurse ang pumasok para i-check ang kanyang dextrose. "Miss," mahinang pakiusap ni Eliana. Pwede po bang humingi ng pabor? Ano po iyon? Gusto ko lang pong makita. Kahit litrato lang po ng anak ko." Naiyak ang nurse sa awa. Kinuha nito ang sariling cellphone, hinanap ang litrato ng sarili niyang anak, at ipinakita kay Eliana. "Hindi man siya ang anak mo, pero isipin mo na lang na para sa kanya ang lahat ng pagtitiis mo." Nang makita ni Eliana ang nangiti sa litrato ng bata, bumuhos muli ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang telepono, doon ibinuhos ang lahat ng sakit at pangungulila. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang lahat, isang anino ang muling pumasok sa kanyang kwarto. Si Aling Nena. May dala itong mainit na sabaw. "Kainin mo to, anak, para lumakas ka," sabi ng matanda. Habang kumakain si Eliana, inilapag ni Aling Nena ang isang bagay sa ibabaw ng kanyang kumot. Sa ilalim ng kanyang kamay, para hindi makita ng iba, isang maliit, itim na bagay, isang digital voice recorder. "Hindi ako naniniwala sa kanila, Ellie," bulong ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Hindi ka nag-iisa." Pagkatapos, bago ito umalis, hinawakan nito ang kamay ni Eliana
at sinabing, "Para sa proteksyon mo, anak, baka kailanganin mo." Naiwan si Eliana, hawak-hawak sa kanyang palad ang maliit na aparato. Isang patunay na may isang taong naniniwala sa kanya. At marahil, isang susi para sa kanyang kalayaan. Alam ni Miguel na hindi niya makukuha ang katotohanan sa pamamagitan ng galit. Ang takot ni Marisa ay isang mataas na pader at kailangan niya itong pabagsakin ng paunti-unti. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng panlilinlang. Kinabukasan, umakto siyang parang walang nangyari. Naging mas maasikaso siya kay Marisa. "I'm sorry," sabi niya rito habang nag-aalmusal. "I was stressed. Masyado akong nag-overthink. I should have trusted you." Ang mga mata ni Marisa ay nagliwanag sa pag-asa. Ito na ang hinihintay niya. Ang pagbabalik ng kanyang asawa. Ang pagbabalik sa normal. Niyakap niya si Miguel. "It's okay, mahal. We've been through a lot." "To make it up to you," dagdag ni Miguel, "I'll prepare a special dinner for us tonight. Just the two of us. Like the old days." Pumayag si Marisa, ang puso ay puno ng kagalakan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Panalo na siya. Nang hapong iyon, habang naghahanda si Miguel para sa kanilang hapunan, napatigil siya sa harap ng kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang babae sa larawan. Ang babaeng minahal niya, puno ng pangarap at pag-asa. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang puso. Isang pagluluksa, hindi para sa babaeng kaharap niya ngayon, kundi para sa babaeng matagal nang nawala. Inayos niya ang mesa ng perpekto, mamahaling alak, mga kandila, isang romantikong tugtugin. Ito ang patibong. Sa kabilang dako ng syudad, sa ospital, nakatanggap si Eliana ng isang bisita bago magtakip silim. Si Marisa. May dala itong basket ng prutas, isang nangiti sa mga labi, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. "Just checking up on you," sabi ni Marisa. "Siguraduhin mo lang na hindi magbabago ang kwento mo, Eliana. Dahil kung hindi, alam mo na." Habang nagsasalita si Marisa, ang isang kamay ni Eliana ay nasa ilalim ng kumot. Mahigpit na hawak ang voice recorder na bigay ni Aling Nena. Nanginginig ang kanyang daliri sa ibabaw ng maliit na record button. Ito na. Ngayon na. Samantala, sa mansyon, nagsimula na ang hapunan. Si Marisa ay masaya, panay ang kwento tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Si Miguel ay nakikinig lang, tumatango, ngumingiti. Hinayaan niyang uminom si Marisa, hinayaan niyang makampante. "You know," simula ni Miguel, ang boses ay malambing, "I was thinking about our first big project together, the Laguna Sunrise Development." Natigilan si Marisa sa pag-inom. "Oh, that was a long time ago. A failure." "Maybe not," sabi ni Miguel, kinuha ang kamay nito. "Maybe it's time to revisit old partnerships, tulad ni Attorney De Vera and his client." Biglang nabitawan ni Marisa ang kanyang wine glass. Isang malakas na kalansing ang bumasag sa katahimikan. Ang pulang alak ay kumalat sa puting mantel, parang dugo. Napatitig siya kay Miguel. Ang ngiti sa mukha ng kanyang asawa ay nawala na. Napalitan ng isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Kalmado, malamig, at puno ng kaalaman. "I know everything, Marisa," sabi ni Miguel. Ang boses ay hindi na malambing, kundi isang matalim na yelo. "Now tell me, what really happened at the pool?" Ang katahimikan sa dining room ay kasing bigat ng isang malaking bato. Tinitigan ni Marisa si Miguel. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka na unti-unting napalitan ng galit. "What are you talking about?" Depensa niya, pinipilit na maging kalmado. "Nababaliw ka na ba, Miguel? I told you, it was an accident." Samantala, sa ospital, ang bawat salita ni Marisa
ay parang lason na tumatagos sa pandinig ni Eliana. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakadiin sa record button. At siguraduhin mong hindi ka magkakamali, Eliana. Patuloy ni Marisa sa kanyang pagbabanta. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Isang salita mo lang sa mga pulis, isang maling tingin mo lang kay Miguel, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang anak mo. Naiintindihan mo? Utang mo sa amin ang buhay mo. Huwag mong isipin na may karapatan ka ritong maging biktima. Bumalik sa mamansyon, hindi natinag si Miguel sa pagkaila ng kanyang asawa. An accident? Tanong niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Then tell me, anong pangalan ng abogado na tinawagan mo ng 10 beses bago ang aksidente? Tell me about the Laguna Sunrise Development. Tell me why our son shrinks in fear every time you come near him. Sunod-sunod. Walang preno. Ang bawat tanong ay isang dagok na unti-unting gumigiba sa pader na itinayo ni Marisa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nanginginig na sagot ni Marisa. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Huwag mo akong daanin sa iyak mo, Marisa. Not this time. Sigaw ni Miguel, ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. I trusted you. I defended you. Pero habang ginagawa ko yon, niloloko mo lang pala ako. Pinapanood mo akong maging tanga. Sa ospital, naramdaman ni Eliana na tapos na ang pagbabanta. Tumayo si Marisa, inayos ang damit, na para bang isang negosyanteng katatapos lang magsara ng isang deal. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo, sabi nito bago tuluyang umalis. Nanginginig na pinindot ni Eliana ang stop button. Ligtas na ang ebidensya. Sa mansyon, tuluyan nang bumigay si Marisa. Ang kanyang mga luha ay hindi na pagkukunwari, kundi tunay na pagtangis ng isang taong nahuli na. Oo, totoo. Sigaw niya pabalik, ang boses ay basag na. Bina-blackmail niya ako. Ang lahat ng ito, ang lahat ng meron tayo, pwedeng mawala dahil sa isang pagkakamali sa nakaraan. Natakot ako, Miguel. Natakot ako na baka may narinig si Eliana. At ang solusyon mo ay saktan siya? Itulak siya sa pool, kasama ang sarili nating anak? Hindi ko sinasadya. Humagulgol si Marisa. Nag-away kami, nagkatulakan, hindi ko alam. Hindi ko na alam ang nangyari. I did it for us, for this family, para protektahan ang pangalan natin. Ang huling mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Miguel. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang estranghero. Isang estrangherong sumira sa lahat. There is no family, malamig niyang sagot. Not anymore. Tumayo si Miguel. Iniwan si Marisa na humahagulgol sa gitna ng kanilang perpektong hapunan. Naglakad siya palabas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Habang nakatayo siya sa hardin, sa tabi mismo ng pool kung saan nangyari ang lahat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Galing kay Aling Nena. Walang nakasulat. Isang attachment lang. Isang audio file. Nangunot ang noo ni Miguel. Dahan-dahan niyang idinikit ang telepono sa kanyang tainga at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang sariling boses ni Eliana. Mahina. Na nagsasabing, aksidente po ang lahat. Sinundan ito ng boses ni Marisa, malinaw na malinaw, puno ng pagbabanta. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang anak mo. Habang pinapakinggan ni Miguel ang audio recording, bawat salita ni Marisa ay parang matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang pagbabanta, ang panunumbat sa utang na loob, ang kalupitan. Ito ang huling piraso ng ebidensya. Hindi lang para sa korte, kundi para sa kanyang sariling konsensya. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagbibigay ng pagkakataon. Kinabukasan, hindi na umuwi si Miguel sa mansyon.
Nag-check-in siya sa isang hotel kasama si Leo. Tinitiyak na malayo ang bata sa lason ng presensya ni Marisa. Mula roon, sinimulan niyang gawin ang mga kailangang hakbang. Una niyang tinawagan ang kanyang abogado. Ipinasa niya ang recording at ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Ang utos niya ay malinaw. Simulan ang proseso ng annulment at i-file ang kasong frustrated homicide laban kay Marisa at tiyakin na makukuha niya ang sole guardianship para kay Leo. Kasabay nito, ipinasa rin niya sa mga awtoridad ang impormasyon tungkol sa blackmail at sa Laguna Sunrise Development. Ang batas ay nagsimulang gumulong. Sumunod, pinuntahan niya si Eliana sa ospital. Naabutan niya itong nag-iimpake na ng kanyang mga gamit, handa nang lumabas. Sa tabi nito ay si Aling Nena. Walang paligoy-ligoy, yumuko si Miguel sa harap ni Eliana. Isang malalim na pagyuko ng isang taong puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Eliana," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng sakit, sa pananahimik ko. Wala akong ibang masabi, kundi patawad." Hindi nagsalita si Eliana. Tinitigan lang niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ang bigat, ang sakit at ang katapatan sa mga mata nito. Dahan-dahan, tumango siya. "Isang tango na sapat na. Tinitiyak ko sa'yo," dagdag ni Miguel, "na mananagot ang dapat managot. At para sa'yo, eto." Iniabot niya ang isang sobre. "Financial settlement. Hindi nito mabubura ang sakit, alam ko. Pero sana, makatulong ito para makapagsimula ka ulit. Para sa'yo at sa anak mo." Nang mga sumunod na araw, ang balita ay sumabog na parang isang bagyo. Ang perpektong imahe ng pamilya de la Cruz ay gumuho. Si Marisa ay inaresto, hindi lang para sa ginawa niya kay Eliana, kundi pati na rin sa mga kaso ng pandaraya. Nawala sa kanya ang lahat sa isang iglap, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang pangalan. Sa araw na tuluyan nang nilisan ni Eliana ang mansyon, si Aling Nena ang naghatid sa kanya sa labas. "Saan ka pupunta, anak?" tanong ng matanda. "Uuwi po muna ako sa probinsya, Aling Nena. Sa Batangas. Doon, tahimik. Doon, makakapagsimula kami ulit ng anak ko." Niyakap siya ng mahigpit ng matanda. "Mag-iingat ka. Tandaan mo, isa kang mabuting tao, Eliana. Deserve mo ang maging masaya." Habang naglalakad siya papalayo, isang maliit na anino ang tumakbo mula sa loob ng bahay para habulin siya. Si Leo, yumakap ng mahigpit ang bata sa kanyang mga binti. "Don't go, Yaya Eli," sabi nito, umiiyak. Lumuhod si Eliana para magpantay sila. Pinunasan niya ang mga luha ng bata. "Kailangan pero huwag kang mag-alala. Andyan si daddy mo. At tandaan mo to, ha?" Hinawakan niya ang munting mukha ni Leo at tinitigan ito sa mata. "Magiging mabuting tao ka, ha?" Tumango ang bata. Hinalikan ni Eliana ang noo nito sa huling pagkakataon bago siya tuluyang tumayo at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Nakarating siya sa terminal ng bus, dala ang isang maliit na bag at ang sobrang bigay ni Miguel. Bumili siya ng ticket, one-way, papuntang Batangas. Pag-upo niya sa bus, sa tabi ng bintana, naramdaman niya ang pag-andar ng makina. Dahan-dahang umalis ang bus sa magulo at maingay na syudad. Huminga siya ng malalim. Ang hangin na pumasok sa kanyang baga ay hindi na hangin ng takot o kahihiyan. Ito ay ang hangin ng kalayaan. 1 taon na ang lumipas. Ang amoy ng kape ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ito ang bango ng bagong buhay ni Eliana. Sa isang maliit na pwesto, sa tabi ng dalampasigan ng Batangas, itinayo niya ang Sinag Cafe, isang munting pangarap na binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang Elianang nakayuko, natakot magsalita. Ang Eliana ngayon ay may-ari ng isang negosyo, abala sa pag-aasikaso ng mga customer,
Isang ngiti ang laging nakapinta sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Mama, tignan mo. Sigaw ng kanyang anak mula sa dalampasigan. Ipinapakita ang isang kabibeng, kakaiba ang hugis. Ang ganda niyan, anak! Sagot ni Eliana. Ang puso niya'y umaapaw sa saya. Ito ang buhay na pinangarap niya. Simple, payapa, at malaya. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng cafe. Bumaba mula rito si Miguel at ang batang kasama niya ay masayang tumakbo papalapit. Yaya Ellie, sigaw ni Leo. Ngumiti si Eliana at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Sa loob ng isang taon, naging regular na ang pagbisita ng mag-ama. Si Miguel, na mas pumayat at nagkaroon ng ilang guhit ng pilak sa kanyang buhok, ay naging mas tahimik, ngunit ang mga mata niya ay mas puno ng buhay. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon na kay Leo. Habang naglalaro sa buhanginan ang kanyang anak at si Leo, pinanood sila ni Eliana mula sa loob ng cafe. Hawak ang isang tasa ng kape. Nagtatayo ang dalawang bata ng isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga tawanan ay sinasabayan ng ugong ng mga alon. Sa panonood sa kanila, wala nang bakas ng sakit sa puso ni Eliana. Tanging puro pasasalamat na lang. Umupo si Miguel sa isang mesa sa labas. Walang masyadong salita sa pagitan nila ni Eliana. Tanging isang komportableng katahimikan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Pinanood din niya ang mga bata. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. He's always happiest here, sabi ni Miguel na parang nagsasalita sa hangin. Masaya din po ako na nandito sila, sagot ni Eliana. Kinahapunan, bago ang paglubog ng araw, nagpaalam na ang mag-ama. Ngunit ilang minuto lang matapos silang umalis, bumalik ang sasakyan ni Miguel. Siya lang mag-isa. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit kay Eliana na nooy nagliligpit na ng mga upuan. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Walang sinabi si Miguel. Mayroon lang siyang iniabot na isang maliit at simpleng kahon. Nagtatakang tiningnan ito ni Eliana pagkatapos ay tumingin sa kanya. Tumango lang si Miguel, isang senyas na buksan niya ito. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Eliana ang kahon. Sa loob, nakahimlay sa isang una ng pilus, ay isang silver na kwintas. Simple lang ito, maliban sa paluwit nito, isang maliit na araw. Kumikinang sa huling sinag ng papalubog na haring araw. Itinapat ni Eliana ang kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kakaibang init nang dumampi ito sa kanyang balat. Tinitigan niya ang palawit na araw at sa isang iglap, ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang kahihiyan, ang takot, ang pagtataksil ay tila naglaho, pinalitan ng ginintuang sinag na nagmumula sa maliit na alahas. Hindi niya kailangang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niya, hindi ito isang regalo ng pagmamay-ari, kundi isang regalo ng pagkilala. Isang pagkilala sa kanyang lakas, sa kanyang hindi paggiba, sa kanyang kakayahang maging sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya kay Miguel na matiyagang naghihintay. Wala nang bakas ng pagiging makapangyarihang De La Cruz sa tindig nito. Tanging isang lalaking tumatanaw ng utang na loob, hindi sa pera, kundi sa buhay. Salamat, sabi ni Eliana. Isang salitang simple, ngunit naglalaman ng lahat, ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng isang bagong simula. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel, isang totoong ngiti. Ang ngiting matagal nang nawala, ang ngiting nakita ni Eliana sa lumang litrato. Ikaw ang nagligtas sa aming dalawa, Eli. Mahina niyang sabi. Hindi lang si Leo, pati ako. Tungkol kay Marisa, nabalitaan na lang ni Eliana na pagkatapos ng maikling panahon sa kulungan, ito ay dinala sa isang mental health facility. Hindi na siya nagtanim ng galit. Sa halip, isang malalim na awa ang kanyang naramdaman
para sa isang babaeng nilamon ng sarili nitong takot hanggang sa mawala ang lahat, pati na ang sarili. Para kay Eliana, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na wag nang maging bilanggo ng nakaraan. Tumalikod si Eliana at tumingin sa papalubog na araw sa karagatan. Isinuot niya ang kwintas. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Miguel na tumabi sa kanya. Matagal na, sagot ni Eliana. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Napanatag ba siya? Higit pa roon. Natagpuan niya ang kapayapaan. Nanatili sila roon magkatabi. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Walang mga pangako, walang mga plano. Tanging ang ugong ng mga alon, ang alat ng hangin, at ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong sinubok ng tadhana, ngunit piniling muling bumangon. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang halik o isang kasalan. Nagtapos ito sa isang paglubog ng araw na may pangako ng isang bagong umaga. Isang umaga kung saan ang pag-ibig ay hindi na sinusukat sa kayamanan o sa utang na loob, kundi sa simpleng paggalang, sa tahimik na pag-aalaga, at sa pag-asang dala ng bawat bagong sinag. At iyon, para kay Eliana, ay higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Eliana at ang paghilom ng puso ni Miguel. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama namin hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang makinig at makiramay. Aaminin ko po, habang isinusulat ko ang eksena kung saan napilitang lumuhod si Eliana, kasabay niyang nanikip ang aking dibdib dahil ang kwentong ito ay hango sa mga totoong damdamin na nasasaksihan natin sa araw-araw. Ang tahimik na sakripisyo, ang dignidad na pinipilit yurakan, at ang hindi mapapantayang lakas ng isang ina. Ito ay isang paalala na sa kabila ng bawat pagsubok, may isang maliit na kandila ng pag-asa na hindi kayang patayin ng kahit anumang dilim. Ito ay kwento ng pagpapatawad at ng pananampalatayang laging may bagong umaga na darating, tulad ng isang sinag pagkatapos ng mahabang gabi. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Ikaw, sa iyong sariling kwento, kaya mo bang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan? Nais naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso